our legal and judicial system, our domestic legal and judicial system is functioning. Meron silang reklamo na naaayon sa violate ng batas ng Republika ng Pilipinas. Kinakailangan dyan sa Department of Justice nila dalhin. Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Itong paglaya ni De Lima ay mukhang may mas matinding mission ito at may kapalit nga ang kanyang paglaya. Dahil simula nang nakalabas ito mga kababayan po natin, imbis na magpapahinga itong matandang si De Lima ay tuloy-tuloy ang kanyang patutsada at agad ang kanyang mga pabungad ay nag-iisip umano ito ng kasong ipa-file kay dating Pangulong Digong. At sinisisi itong si Pangulong Digong at dating si Atty. Aguirre na sekretary naman ng Department of Justice na umano'y nagpakulong sa kanya. Naku po, matandang De Lima. Hindi ka naman nakulong kung wala kang kaso at walang patunay na talagang pinoproteksyonan mo ang mga durugista o sangkot ka. May mga sayawan, diskuhan ka pa nga. So talagang mayroong ebidensya na nagpapatunay na sangkot ka. So ngayon, ang kanyang paglaya, hindi natin alam kung sino nga ba ang nasa likod po nito at posible ang kapalit ay para sirain ito si Pangulong Digong, kasama na rin ito si Vice President Sara Duterte. Kasi imbis na magpahinga mga kababayan po natin, ang inaatupag niya ngayon ay kung paano makapag-file ng kaso at tutulungan umano ang ICC sa investigasyon sa extrajudicial killing. Kahit pa paulit-ulit na nanindigan itong si Pangulong Marcos at ng Department of Justice na hindi nga papasukin itong ICC. Bakit nila ini-insist mga kababayan po natin? Kasi may mga malalaking tao na nasa likod nila na gustong paghigantihan itong si dating Pangulong Digong, siyempre kasama na rin itong si Leila De Lima. Bakit mo sisihin ang dating Pangulo sa iyong pagkakulong, which is may nakuha namang patunay at nag-justify na talagang nasangkot ka sa illegal na droga. Mga kababayan po natin, kung tanongin umano itong Solicitor General Guevara, ay okay lang na makipagtulungan itong si Leila De Lima sa ICC. Ngunit kung si Secretary of Justice naman, Boyeng Remulla, ay hindi ito pabor dahil wala naman umanong mandato na pumasok ang ICC sa ating bansa at mag-imbestiga dahil gumagana ang ating justice system at patunay nga yan mga kababayan po natin ay umanay itong paglaya ni De Lima. Samantalang paglaya ni dating Senador Leila De Lima, inihayag niya kagustuhan niyang tumulong sa investigasyon ng International Criminal Court na sumisilip sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. De Lima is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC investigator in pursuing yung kanyang investigation in the Philippines. No? So that's her privilege if she wants to help the ICC prosecutor. Wants to impress upon the international community is that our legal and judicial system, our domestic legal and judicial system is functioning. Sa akin malinaw yan. Ha? Itong mas malinaw pa sa sikat ng araw. Pag meron silang reklamo na naaayon sa violate ng batas ng Republika ng Pilipinas, kinakailangan dyan sa Department of Justice nila dalhin. So yan po mga kababayan po natin. Dito napahanga tayo sa paninindigan ni Secretary Boyeng Remulla. Although may ilang bagay po tayo na hindi natin nagustuhan sa mga galawan ni Secretary Remulla. So pagkakataong ito, napahanga po tayo dahil naninindigan ito. At kahit pa mukhang may bubulong sa kanya, napapasukin na nga ang ICC at napapaisip na umano ito, ay nanindigan pa rin ito. So saludo po tayo kay Remulla mga kababayan po natin. At yan nga, sana narinig ito ni De Lima na kung talagang mayroon siyang reklamo patungkol sa umano'y pamamaslang sa extrajudicial killing na nangyari at naglabag umano sa batas internasyonal, bakit hindi siya mag-file ng kaso diyan sa Department of Justice? Bakit nga ba sa International Court? Bakit mga kababayan po natin? Para makakuha sila ng international support plus makakuha sila ng pondo. So yun lang yan mga kababayan po natin. Ang kagustuhan nitong mga kumakalaban o posibleng kakampi na rin ng ilan na nasa administrasyon. Great job ayan, kay Secretary Boyeng Remulla. Walang karapatan ng ICC na manghimasok sa ating bansa dahil patunay naman
ang paggana ng justice system. Si Laila nga, nakalaya eh. So, ibig sabihin gumagana. Hindi nila pwedeng sarilihin ang katungkulang ito. Sinabi ng korte sa kaso ng Cayetano versus Pangilinan, tungkol ito sa papel ng ICC, ay hindi po ito ratio decidendi o kasama sa desisyon na ibinigay ng korte sa kasong iyon. Ang tawag po dito sa aming mga abogado ay obiter dictum. Kaya wala ho itong lunas, wala itong bisa sa pagtingin sa kasong ito. So, ayan po mga kababayan po natin. Kung si Soljen ay okay lang na pumasok ang ICC at makipagtulungan, itong si Laila de Lima, si Secretary Boying Remulla naman ay kontra dito. At kung may reklamo umano, itong si de Lima ay magreklamo na lang diretso sa Department of Justice. At itong si matandang de Lima, mga kababayan po natin, kakalaya lang halos aabot ng 7 taon ang kanyang pagkakulong. Supposed to be magpapahinga na ito, babawiin niya ang mga araw, buwan, taon na nakulong ito kasama ang kanyang pamilya. I-enjoy niya ang kanyang life. Pero alam nyo, mga kababayan po natin, ang kanyang ginagawa ngayon ay tinatrabaho na agad si Pangulong Digong. Siyempre kasama na yung kanyang anak at mukhang wala siyang plano magpahinga. Kasi alam natin mga kababayan na may kapalit talaga ang paglaya ni de Lima. Kung hindi man si Pangulong Marcos ang isa sa nag-impluwensya dito, ay posibleng iba pa na mas mataas na opisyal ng ating gobyerno. Sino kaya? At bakit ganun na lang ang kanilang intention na kasuhan at sirain itong si Pangulong Digong? Which is nakulong ito dahil sa pagkasangkot niya sa droga. Kaya para sa inyong opinion, sa loobin, komento, huwag kalimutan mag-iwan ng mensahe dyan sa ating comment section. Mga kababayan, maraming salamat po hanggang sa susunod na mga episode at update po natin. Paalam. Alright.